Panginoon, maraming salamat sa napakagandang umaga at nag-uumapaw mong pagpapala, Lord. We pray, O God, na samahan mo kami, Panginoon, as we open our new series for December. O God, ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin at hayaan mo, Lord God, na mas maging meaningful ang mga pag-aaralan po namin, Lord. Tinataas din po namin ang mga taong nag-plant ng seed, O God. Huwag mong hayaan na hindi nila matanggap ang mga tinanim nila, Panginoon. Ito po sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, hindi lang po maging inspirational, kundi maging transformational po ito sa aming buhay. Gamitin niyo lamang po ang iyong lingkod, Panginoon. Tinig mo mapakinggan sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng amen. Sabi mo sa katabi mo bago ka umupo, napakagandang nilalang mo naman. Napakapoging nilalang mo naman. Hallelujah. Naniwala ba? Okay. Okay. Hindi pa kayo close niyan. Makakaupo na po tayo. Praise God. Pwede ba palakpakan po natin muli ang ating Panginoon? Alam niyo po ba, anong buwan na ba natin ngayon? Nung panahon namin noon na hindi naman nalalayo masyado, nauna lang kayo ng isang araw, excited kami pag December. Pero ngayon, pumikit ka lang, kumakaway na si Jose Marichan eh. Napakabilis na po ng oras. Amen? Hindi dahil na bago ang oras, kundi sobrang nagiging busy po ang mga tao. Amen? Dahil sa nagiging busy tayo, lalo tayo nagiging busy pag December. Amen? Sa mga students, yan, kailangan na mag-clearance, mag-Christmas party, at kung ano-ano mga kailangang habulin, mga performance sa trabaho. Pagkatapos ng shift, magpa-practice pa kayo sa baba ng building nyo para sa presentation nyo. Dahil bago ka, wala kang magawa. Ikaw ang alay. Amen? Marami po tayong pinagkakabisihan at kung mapapansin nyo rin po sa ating overflowing church, may simpleng decoration po tayo. Ayan, sa mga naglagay po ng bituin ng buwan. Pag nagbigay po kayo sa Project Hagay, may Pluto na po dyan next time. May Venus na rin dyan. Maglalagay na rin tayo ng ibang galaxy kung gusto po ninyo. So marami po busy na sa pagde-decorate, pagbabalot ng regalo. Or some of us siguro excited ka. May wishlist ka na sana makatanggap ako ng iPhone 17. At syempre, lahat po tayo excited na. At kung ano-ano yung mga iniisip natin, meron na tayong Christmas goal. Amen? Lalo na yung mga nagsisimbang gabi. Yan. In advance yung regalo, binuksan, sinuot. Amoy bago ka mula ulo hanggang paa. Suot mo yung sapatos mo, bawal kang umano eh. Bawal matupi. Tol, musta na? Simbang gabi ta. Pero habang busy po tayong lahat sa preparation, sa excitement, sa kaliwat kanang Christmas party, sa gifts na ina-expect po natin, minsan kakapain mo pa na something soft, something circle, something square. Sa series po natin ngayong December, sama-sama po nating alamin at maranasan, everybody say joy, hope, na pwedeng dumating po sa ating puso dahil hindi lang tayo excited sa mga matatanggap natin. Amen? Kung hindi, we're preparing for Christmas because it is not about the gift, the lights, the wrapping, or kung ano man yung exchange gift na yan, but it's about the arrival. Hallelujah! Kaso lang, pag December, excited tayo at the same time stress. Pag December, maraming pera pero mabilis nawawala. Tingin niyo ba kasya ba yung 500 pang Noche Buena? Dito po, makikita po natin ang kahalagahan ng Advent. Mapapansin niyo po sa simbahan, can we get our Advent? Medyo ito biglaan po kasi hindi na pagandaan. Huwag kayong mag-alala, next week papagandahin po namin to. Ayoko sanang papuntahin pero talagang in-effortan to eh. Hindi po to si Baby Jesus ha. Are you familiar with the Advent? Excited po tayong lahat, pero one of the reason kung bakit po tayo nandito at sineselebrate, paggunita, pag-alala po natin. Madalas po, akala natin is more on giving, it's more on exchange gift, gastos, kainan, paputok. Pero technically, Christmas is about the coming of baby Jesus. Amen?
Ito po yung Advent, madalas po nakikita yan sa simbang gabi. Nilalight po yan every week. At may simbolo po ang bawat kandila. At yung panghuli, yung nasa gitna. So wala pa po tayo, baby Advent pa lang po tayo. Sige, tabi muna natin to. May ganyan kayo. Hindi nyo alam na Advent yan, tama? Meron pa yung iba nasa pintuan nila. Amen? Yung may bilog, tapos may Mama Mary, tapos si Baby Jesus karga niya. That's Advent. In America, sa bahay po namin, America Street po kasi yung sa amin doon. Pag napunta po kayo, may tinatawag pong Advent calendar. So talagang mini-measure po nila, talagang binabantayan nila yung bawat araw pagdating ng December. Katulad po ng excited tayo sa bawat matatanggap natin, hindi naman talaga natin naiintindihan kung para saan talaga ito. Marami nga sa atin, hindi alam kung ano yung meaning ng Advent, di ba? Hindi po Adventist. Hindi rin po yung gamot. Advil. Pastor Las, oo. Sa mga bago po, masasanay din kayo. Tignan mo yung katabi mo, sanay na yan eh. Ano po bang ibig sabihin ng Advent? Advent comes from the Latin word adventus. Everybody say adventus. Meaning, coming or arrival. May paparating. Pag may parcel kayo, hinahanda ang pambayad. May paghahanda. Amen. May pagtanggap. Amen? So parang ganun po si Advent. So minamark nila yung calendar through Advent sa nakasabit sa kanila. First week, lalight nila yung isang candle. Second week, the second candle, and so on and so forth. So in early 4th century po, nag-set aside po yung mga tao when it comes to Advent. Hinati nila yan to fast, to reflect, to pray, and to prepare their hearts for the arrival of Jesus. So hindi lang po sila namimili, hindi lang po sila nagbabalot ng regalo, hindi lang sila nagluluto at namimili ng paputok, kung hindi, nagfa-fasting sila, nagsa-self-reflect sila for the whole year na nangyari, nagpe-pray po sila at the same time, piniprepare nila yung heart nila kay Jesus. Sa panahon natin ngayon, when it comes to Christmas, pas pinaghahandaan mo pa si Jose Marichan kaysa kay Lord. Nakasave nga sa phone mo yan para at least hindi ka nahuhuli pagpasok ng September 1. Uy, updated ako. Nakaganon na si Jose Marichan. Amen? Pero nakakalimutan na natin kung ano yung pinaka-meaning. Bakit natin to ginagawa? In the 19th century, naging 4-week season yung presentation po ng mga tao. At yun po ay kumakatawan sa pag-uusapan natin ngayon na hope, peace, joy, and love. For the whole month of December, sa series po nating Arrival, pag-uusapan po natin ang hope, peace, joy, and love. So wala po tayong ibang pag-uusapan kung hindi ito kasi kailangan natin ihanda ang ating sarili, kailangan natin mag-reflect, kailangan natin manalangin, at kailangan pong i-prepare natin ang ating puso sa mga tatanggapin po natin sa ating Panginoon. And our title for this week is Hope When It Feels Hopeless. Tignan mo nga yung katabi mo. Pangiti-ngiti lang yan pero hopeless na yan. Mukha lang walang problema yan pero sobrang basag na yan. Amen? Sabihin mo kasi sa katabi mo, kamustahin mo kasi ako. Hindi yung magchat-chat ka lang pag mangungutang ka. So we're talking about hope today. At napakadaling magsabi ng hope, but some of you, hindi ko alam kung para kanino to, pero sinasabi ng Lord, you are hopeless for how many months, for how many years? At kagaya po ng sinabi sa Proverbs chapter 13, verse 12, hope deferred makes the heart sick. Ang ibig sabihin po ng deferred dito ay pwedeng na-delay, na-push aside, or parang hindi nangyari. So ibig sabihin, kung papalitan po natin yung word na deferred, hope delayed makes the heart sick. Amen? Sino dito yung inaasahan mo, darating na yung susuotin mo para pang simbang gabi, hindi umabot? Nakaka-bad trip, di ba? Nakakawalan ng gana. Sino dito yung inaasahan mo yung 13-month mo maagang darating?
Pagdating sa'yo, kaltas lahat ng mga loans mo. Yung nakalista, hindi natuloy. Ito, dito, bibili na rin ako ng bagong sapatos, ng bagong TV, makakapagpariban na ako. So, ibig sabihin po ng deferred is pwedeng na-delay, na-push aside, or hindi nangyari. Maybe you've been praying for healing, pero na-delay. Hindi nangyari. Maybe you're praying for family restoration, pero hanggang ngayon, pinapanalangin mo na ng isang buong taon na, Lord, yung 2025, akin na to, mangyayari, maayos na ang pamilya ko, pero hindi nangyari. Or maybe you were praying for financial breakthrough, Lord, itong 2025 na to, pagpasok to, akin na to. Ngayon, hanggang ngayon, hindi ka makapagbili ng regalo sa mga inaanak mo kasi nagbabayad ka ng utang. Or you've been praying for provision and emotional stability, pero until now, hindi ka makatulog na maayos. Restless night. You've been crying nang walang nakakakita. Parang walang movement. Yung hope na delay. Or yung pwedeng yung hope naging hopeless. Sabi po ng psychology na si Martin Seligman describes something called learned hopelessness. Everybody say hopelessness. Nangyayari po pala ang hopelessness sa atin pag sobrang daming disappointments, nasanay na mindset na wala nang mangyayari sa akin. Or ganito na lang talaga ako. O siguro hindi na ako magbabago. Amen? Nangyayari pala na nararanasan natin yung hopelessness pag paulit-ulit yung disappointment. You've been applying to many companies, but still, hanggang ngayon, nare-reject ka. You try to fit yourself to your friends, pero hanggang ngayon, nasiset aside ka. You've been trying to restore your relationship with your partners, pero hanggang ngayon, parang walang nangyayari. You've been praying a lot na mawala na at mabawasan man lang yung utang, pero bakit lalong lumulubog? Hanggang dumadating tayo sa point na, siguro hanggang dito na lang ako. Baka wala na talagang pag-asa. Baka wala na talaga akong hope. And to be honest, sa mga taong hopeless, hindi nila nakikita kung ano yung merong pagpapalang meron sa kanila. Amen? Sometimes you need reflection na makita mo kung ano yung meron ka para ma-appreciate mo kung ano yung meron ka. Pero ang nangyari, hindi mo nakikita. Kasi ang nakikita mo yung wala ka. Yung mga unanswered prayer. Yung mga pinaghahandaan mo, bakit hindi nangyayari? And nane-neglect mo yung mga bagay na pwede mong ipagpasalamat sa Panginoon and you became hopeless kasi you fix your eyes to the things na wala ka. iPhone 17 lang naman yung hinihiling ko, Lord. Diba? Hindi natin nakikita because we always compare kung ano yung nakikita natin sa kapwa natin na wala tayo at hindi mo nakikita kung ano yung meron ka na pwede mong maipagpasalamat or pwedeng maging tulong sa iba. Hello? Tapos mararamdaman mo hopeless ka and there's nothing wrong. Kasi pwedeng you are too familiar na. Familiar ka na masyado sa kung ano yung meron ka. Hindi mo na na-appreciate na meron ka palang masusuot na ibang damit araw-araw. Na nakakakain ka hindi lang 3 times a day. Na may bubong ka na sisilungan, may malambot ka na hihigaan, tapos nakasimangot ka pa pagkagising mo. Many people today feel exactly na linggo-linggo na lang, ganito yung struggle ko, monthly na lang, ganito na lang, wala nang nangyayari, ang daming mga broken relationship na hindi naayos. Until now, ang dami kong panalangin na hindi nasasagot. Sino dito yung bago pumasok yung 2025, mayroon kang wish list? Magda-diet na ako. 2026 na lang. Kasi ilang araw na lang di ba? Or mag-iipon na ako ng utang uli. Di ba? Parang all planned ka last year And then all of the sudden, biglang, matatapos na naman yung taon, parang walang nangyari sa mga panalangin natin. Amen? Na parang mas lumala pa nga. And we became hopeless more, even more, compared last year. But this message is for those who feel like hope is slipping. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay para sa mga taong
Kung ang pakiramdam nyo, yung pag-asa, ay parang laging dinadaanan lang kayo. Parang laging tinititigan lang kayo. Ayan na yung hope. Oh, dinaanan ka lang, tinitigan ka pa ng hope. Uy, si Hope! Di ba? Kailan ka titigil sa akin? Kailan ka mag-i-stay sa akin? So, I want to share 3 things when it comes to hope na kailangan po nating maintindihan by heart. Number 1, hope has a name. Everybody say, hope has a name. Hindi po yan yung crush mo na si Hope. Okay? Sabi po sa Matthew chapter 1 verse 21, you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sin. Ito po ay diniklara na nung panganganak po ni Mary kay Jesus. And in the New Testament, Jesus is called 3 kind of hope. Number 1, in 1 Timothy, tinawag po si Jesus na our hope. Everybody say, our hope. Ating pag-asa. Sabi naman po sa Titus chapter 2, our blessed hope. Hindi lang siya pag-asa, kundi siya talaga yung pinagpala na pag-asa para sa atin. And in 1 Peter, tinawag din po siyang living hope. Hindi siya yung hope kahapon, kundi patuloy na nabubuhay na pag-asa natin ngayon. Naniniwala ba kayo doon? Our hope is not in what? Hindi na kay insan. Lalo na pag hopeless ka, kakapit ka sa patalim. Kaya nga po may mga taong hindi lang lumalapit sa 5'6" eh. May mas mataas pa ba sa 5'6"? 5'7", malamang. Oo. Amen? May mga taong kumakapit sa patalim kasi hopeless. Hello? Hindi kasi natin kilala kung sino yung hope. Amen? Hindi kasi natin kilala yung pangalan. Pero kung kilala mo kung sino yung hope, hindi ka agad lalapit kung kani-kanino. Iluluhod mo muna. No, kung kilala mo ang pangalan ng hope, you know that He can break every curse. You know that He can expose lies. You know that He is stronger than the sickness na meron ka. If you know the name of the hope, you are stronger than your addiction. And the darkness will flee with trembling dahil nasa iyo ang hope. And that is Jesus. Yung hope sa mundo, napaka-temporary lang po. So we focus on the eternal thing. And that is our Lord Jesus Christ. Pwede ba natin siyang palakpakan? Maliban that hope has a name, hope has a perfect timing. Yung arrival po ni Jesus, yung pagdating ni Jesus po, nung pinanganak po siya, hindi po aksidente. From Old Testament, almost more than 300 prophecies na merong darating, may ipapanganak po. At sabi po sa Galatians chapter 4 verse 4, when the right time came, God sent His Son. Pag dumating ang tamang oras, ipapadala niya ang kanyang anak. From Old Testament to New Testament, ang laking taon po. Centuries ang gap. Amen? From Genesis to Malakay po, hindi sumunod agad si Matthew. So, ang umpisa po kasi ng Old Testament is Genesis. Ang huli po ay Malachi. Dati akala ko kung ano yung basa. Malachi? Malakay po pala. Oo, bagong Kristyano po ako, Malachi. Unti na lang, malandi na siya. So, hindi po Malakay po pala yon. So, yun po yung dulo. Pero hindi po agad nasundan ng New Testament. Kasi po, ilang daang taon pa po ang naging dark ages na naging tahimik ang Diyos. Imagine, walang tinig. Walang record po na may mensahe, may bilin, may prophecy. Wala po. Imagine the life na ganun ang sitwasyon. And when we are hopeless, listen to this, pakiramdam natin, wala nang pag-asa. Na Lord, ba't ang tahimik mo? Amen? Hindi ibig sabihin tahimik si Lord, wala siyang ginagawa. Hello? God already working behind the scene nang hindi mo alam. Kilala niyo po ba yung 3 tao na nilagay po sa pugon para sunugin?
Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Diba? Nung hindi sila lumuhod, buong pananampalatayang pinanindigan nila, mamatay man sila, patayin man sila, maninindigan ako na ang Diyos ko ay si Yahweh. Ano ginawa ng hari? Dinala po sila sa malaking pugon, niluto, nakatayo po sila doon, 3 sila. Pero anong sabi ng hari? Bakit may 4 na tao ako nakita? May isa siyang taong nakita. Pero yung 3, hindi nila nakita na 4 sila. That's why it doesn't mean hindi mo nakikitang may kasama ka, hindi nakikita ng kaaway ang Panginoon sa buhay mo. Yung 3, hindi nila nakikita ang Panginoon, pero kitang-kita sila ng kalaban. Ibig sabihin, kahit hindi mo nararamdaman, kahit hindi mo nakikita ngayon, kahit feeling mo wala kang pag-asa, God is working behind the scene para sa mga panalangin na matagal mo nang iniiyak, sa mga panalangin na talagang niluluhod mo, kitang-kita ng Lord, hindi pa siya tapos sa'yo. Hayaan mong ihanda niya yung nararapat sa kanyang tamang oras para pag nilatag niya, hindi undercook yung kakainin mo. Hindi overcook, hindi minadali, kundi tamang-tama yung savory, tamang-tama po yung lasa, tamang-tama yung pagkakaluto at bawat nguya mo, mananamnam mo yung pagpapala na talagang niluto ng maganda at tamang-tama ng Panginoon. So you need to trust the timing of our Lord. So while waiting for breakthrough, for provision, for healing, for restoration, for clarity and direction, remember, it's not God's time. If it's not God's time, you can force it. But if it's God time, you can stop it. Hindi mo po mapipilit. Marami po rin kasing Kristiyano na pag nagdasal sila, feeling nila pag gumawa sila ng action, yun na rin yung sagot ng Lord. Minsan yung sagot ng Lord na gusto natin, yung gusto lang nating mangyari. Hindi mo alam pag yung taliwas na nangyari, akala natin hindi na yun yung sagot ng Lord. Yung pala higit na mas maganda pa pala yung nilalatag niya. Mas iniiwas ka niya sa kapahamakan. Yung mga rejection mo ngayon, ay redirection para sa iyo ng Panginoon, para sa higit na pagpapala. Yung mga nagko-close door sa iyo ngayon para ipakita sa iyo ng Lord na mas may higit siyang inahanda para sa iyo. I don't know who's this for, pero makinig kang maigi. May higit na magandang nag-aantay sa'yo kung matututo kang mag-antay sa tamang oras na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hope has a name. Hope has a perfect timing. And hope is coming again. Everybody say, hope is coming again. Kagaya po nung Advent, yung sample po natin kanina, it is not about the birth of Jesus lang. But it's also about anticipating His second coming. Everybody say, second coming. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord. Ibig sabihin sa pagbalik ng Panginoon, pati yung mga kasamahan, mga kapatid po natin sa pananampalataya ay bubuhayin niya at sabay po tayong iaangat ng Panginoon at makakasama natin ang ating Diyos. That's the main reason kung bakit po tayo nandito ngayon. Hindi lang para magbawas ng kasalanan, hindi lang para gawin nating parang wish si Lord, na pag natapos mo yung 9 days, magkakaroon ng katotohanan yung panalangin mo, yung wish mo. Huwag mong gawing genie si Lord. Ganto karupok ang mga tao. Mas naniniwala sila sa 9 na araw kaysa sa pagkamatay at pagkabuhay ng 3 araw ng Panginoon para sa'yo. Hello? Mas naniniwala silang pinotektahan sila ng Sierra Madre kaysa sa Diyos na lumikha ng Sierra Madre. Hello? Am I talking to someone? Come on. Amen? Mas madalas gusto natin kasi yung nakikita natin. Mas paniniwalaan natin yung nahahawakan natin. Mas gugustuhin natin yung ginagawa na nakararami. But our faith doesn't work that way. Your faith is more than that. Yung pananampalataya mo, kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo nararamdaman, you will stand still and wait for the perfect timing of God because He is coming.
Nakakatuwa kasi kahit nga daw yung mga patay na mga mananampalataya, talagang bubuhayin niya para makasama. But no one knows the time of God. So wag din tayo maging ipokritong Kristiyano. Sino dito yung pag nagtatrabaho ka, ang sipag-sipag mo sa pagkaharap mo yung boss mo, supervisor mo, pag nandiyan teacher mo, aral-aralan ka, bisi-bisihan, uy, nagsusulat, pero unari nag-iisip, pero wala namang isip, walang ano. Mali po, mali. Di ba? Pero pagka wala na nakatingin, petiks na, hayahay na, landi konti, amen? Tandaan po natin, sa pananampalataya natin bilang Kristiyano, hindi po pwedeng pepetiks-petiks tayo. The real work, hindi lang yun nandito sa loob. The real work is outside. Kagaya nga ng sinabi ko, kung ang church na to, ang pupuno neto, is lahat po ay mga church people, defeated tayo. Because this church should be 50% at least unchurched people. Hindi man nakikita natin ang mga nangyayari, God is still working. You need to trust and walk firmly with faith, high hope, na kahit tingin mong wala ng pag-asa, God will always make a way. There's always hope. There's always hope in the name of Jesus. There's always hope because God has a perfect timing. And hope is coming again. Sa binasa po natin kanina, unang part lang po yun yung sa Proverbs chapter 13 verse 12. Hope deferred makes the heart sick, or hope delayed, denied, make the heart sick. Pero ang kadugtong po niyan, but a longing fulfilled is a tree of life. Amen? Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life. So ano nga bang sumisimbolo sa tree of life? Tree of life means restoration, healing, unbroken relationship with God, and no more sufferings. This means, OC our hope is not only in what God can give, but in who God is. Ang problema kasi, feeling natin pag may blessing, yung mga blessing na financial, increase, gifts, dun mo lang nakikita si Lord I pray that the Lord shift our perspective, that you can still find hope in the midst of storm. That you can still stand firm in the midst of troubles. Na kahit kaliwat kanan yung babayaran mong utang, you can still smile. You can still declare na, Lord, napakabuti mo. Sino na po nakakita ng bagyo? Yung the rest, hindi pa. Mayaman kasi sila Hindi binabagyo yung bahay nila. Di ba po sa balita, laging merong bagyo, namumuo, may namamatang, di ba? O sabi sa mata daw ng bagyo, di ba? Yun yung gitna. Nakita niyo na yung kamay? Di ba sabi nga po sa mata ng bagyo, yung pinakasentro niya? Sa mata po ng bagyo, there's always peace. Sa mata po ng bagyo, walang malakas na hangin, walang makapal na ulap, payapa. But it doesn't mean walang storm sa paligid. Our lives as a Christian, kahit hopeless ka na, if you know the name of hope, which is Jesus, if you have Him in you, it doesn't mean hindi ka niya dadalhin sa bagyo. But one thing I am sure, dadaling ka niya sa mata ng bagyo. Na kahit devastated, na kahit sobrang destructive ng paligid mo, you can still praise Him. You can still smile. You can still thank Him. Bakit? Kasi may kapayapaan. Sa dagat, pag nasa bagyo ka, ang lakas ng alon, di ba? Amen? Tatangihin ka. When you go deeper, there's calmness, there's peace. Maybe it's about time that we go deeper in our faith.
Ang panalangin kasi natin, tanggalin mo ako sa sitwasyon ko na to, Lord. Tanggalin mo ako sa mga pagkakautang, sa mga sakit, sa mga bayarin, sa mga bagay na hindi ko maintindihan, sa mga broken relationship. Tanggalin mo ako dito. Paano kung dinala ka ng Panginoon diyan? Kasi yan yung daan niya para sa pagpapala. So that you can grow, so that you can evolve, para makita mo yung mga fruit of the Holy Spirit sa buhay mo. Ang problema kasi nakafocus tayo kung sino lang si Jesus sa paningin natin. Lagi nating kinakahon si Lord sa box na, Lord, you are the giver, you are the blesser, I will enjoy the blessing, I will enjoy the gift, then sa Sunday magkikita tayo, pero Monday buhay ko to ha. May midweek, pero buhay ko pa rin to. Nagbigay na nga ako ng Sunday sa iyo eh. Hello? Nagtatights na ako, bakit pa ako magpa-project Hagay? May commitment na ako, ang dami kong babayaran. Di naman nila nakikita ko ng mga binabayaran ko. No. Pero kita yan ni Lord. Yung 10,000, sino dito yung pag may emergency kayo, kahit anong mangyari, kailangan mo maghanap ng pera, gagawan mo lahat ng paraan? Amen. Kasi emergency. Pag may gustong-gusto ka, kahit hindi pa tapos yung SPay mo, iniisip mo na agad kung ano yung susunod na ipang-check out mo eh. Amen? Uy, patapos na ako, saan ko kaya gagamitin to? Walang loan. Wala. Mayayaman talaga mga taga-OC. Wala. Hindi nyo alam yan eh, no? Ano yung loan? Di ba? Sana all, di ba? Hindi. Mali kasi yung ID. Malabo yung muka. Iba yung ID sa muka. What I'm saying is, pag emergency, gagawa tayo ng paraan. Pag gusto natin, gagawan natin ng paraan. Amen? Pero pagdating sa tahanan, ang higpit ng kamay natin. Ba't ako magbibigay? First time ko naman dito. Hindi naman ako madalas. No. Being partner with the Lord through the Project Hagay in Overflowing Church, ibig sabihin, hindi porket hindi ka uma-attend dito regularly ay hindi ka na pwede namin maging partner. Kaya nga po, kung may mga kilala po kayong mga capable na tao, kahit hindi po uma-attend dito, we will help you to send kung ano yung ipipitch nyo po sa kanila. We will teach you para alam nyo kung paano sa kanila ipipresent. Or if you want, we can talk to them. Pastor, may isa-set ako meeting. Can you talk to them? Kasi prospect po ito na pwedeng maging partner natin sa Project Hagay. We love to invest the life of people na mga kilala nyo may capability. Hindi po kaya po ito lahat ng Overflowing Church. Amen? Kaya ata eh. Kaya? Technical po, in reality, tinignan po namin yung capacity lahat ng regular member po ng Overflowing Church, hindi po talaga kaya to. Pero nakakatuwa kasi hindi lang Overflowing Church yung nakakakita neto. Hindi pa po namin pinipitch sa ibang tao. Pastor, count us in. Technically, meron na pong 5. May 5 na po dyan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung 5 na yon, hindi pa po kami kasama ni Pastora Nika. Siguro mga nasa 8 na po yan. So kung yung mga hindi taga-Overflowing Church willing mag-invest, ikaw pa kaya na ito ang tahanan mo? Hello? I know this is more than a challenge. Hindi po madali yung 10,000. Pero kung nagagawan nga natin ng paraan yung mga addictions, yung mga bisyo, yung mga kung ano-ano at saka mga luho natin or mga emergency. This is emergency. This is emergency. Bakit? Dahil ba gusto natin lumago na? No. Yung monthly expense pa lang po natin, alam nyo po ba negatibo tayo ng mga nagdaang buwan? Negative po yung fund natin. Pero walang imposible sa Diyos. Kaya hindi po kami nag-aalala ng Pastora Nika ninyo na hindi po mapupuno ito. So sobra pa. So sobra pa. Sa mga hindi po nakakaintindi po kami kating-kating lumipat, no? We will be expanding. Hindi rin po kami, naghahanap na po kami, pero mahirap po kasi maghanap eh. Nang wala kang pera. Ngayon po, yung hinahanap po namin mga location, nagre-range po siya ng 100 to 150.
monthly. Pag nakahanap po tayo, magda-down tayo ng 2 months advance, 1 month deposit. So, sa down payment pa lang po, abot na tayo ng almost, sabi natin 400,000. Was minimal renovation, like aircon, at saka yung mga, yung monthly, si Lord magpo-provide nun. Hindi po ako natatakot kung makakakuha tayo ng lugar worth 120. Hindi ako nangangamba na hindi tayo isusustain ng Lord. Ang gusto ko lang gawin po ay hakbangan natin yung unang hakbang ng sama-sama. And technically, hindi ko po kaya to. Hindi po namin kaya ni Pastora Nika ng kami lang. That's why we need your help. If this is your house, let's build the house of God. Amen? Hayaan niyo pong patunayan niya sa atin na hindi ka pa, kita na ni Lord eh. Kita na ni Lord yung heart mo ngayon. You wanna commit. Pero ang daming doubts, ang daming saan kukuha. Huwag mong isipin. If you wanna commit. Meron ka pang ilang araw, ilang linggo, you can still pray for it. Hayaan mong ipadala ng Panginoon yung miracle. Simulan lang ng puso mo na mag-oo. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tapangan mo lang. Huwag mong liitan ng tingin mo sa Panginoon. Amen? Tandaan po natin, kung ang pag-asa, di ba, ay galing sa Diyos, paano pa tayo na nasa pag-asa? So, hindi ka mag-aalala na hindi to magkakaroon ng kasatuparan. Amen? Sa mga hindi po nakakaalam, nasa pag-asa po kasi tayo at nasa barangay Katuparan po tayo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat. Tandaan po natin, hope has a name. And that name is? Hope has a perfect timing and that God's timing. And hope is coming again, our King. Hindi ko po alam kung nasang hangganan ka na. Hindi ko po alam kung anong klaseng hopelessness ang nararanasan mo. Hindi ko po maintindihan sa buhay po natin kung ano yung mga pangangailangan natin. This is not about the age. Kasi kahit bata ka pa lang, may problema ka na eh. Kahit yung mga bata pa lang nakakaramdam na ng hopeless. Hindi po natin pwedeng sabihin sa mga teenager, kami nga nung panahon namin, nanonood lang kami ng Iba na po ang panahon nila. Amen? Etong generation, mas prone po sila sa pagiging hopeless. Kasi mas maraming opportunity sa kanila at the same time, mas marami pong rejection din sa generation nila. So kahit anong generation ka nang galing, kahit anong edad ang meron ka, nararanasan po natin ang hopelessness. Amen? But I pray, malinaw po ang ating napag-usapan ngayon. That hope when it feels hopeless. Pag ang hopelessness ay kumakatok sa isipan at puso mo, yung okay ka naman paggising mo, ba't parang something missing? Lagi mong tandaan, you know the name of the hope. You pray, Lord, hindi ko alam kung ba't ganito. Hindi ko alam kung saan ako lalapit. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. But right at this moment, I know you are my hope. And I will entrust everything to you. Sa mga oras na to, can we close our eyes? Samahan niyo po akong manalangin with sincerity. Panginoong Yesus, salamat po sa paalala sa araw na to. That hope has arrived. And that hope is you. Lord, you see every heavy situation ng bawat isa, Lord. Kitang-kita mo rin yung mga unanswered prayer. And every tired heart, sa bawat pagod na puso, sa bawat pagod na isipan, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa gitna ng dilim.
Kayo po ang liwanag na dumating ngayon sa amin. Right now, Lord, we want to surrender to you everything, every area of our hopelessness. Fill us again with your hope. I hope that doesn't depend on what we see, but on who you are. Faithful, constant, and always working behind the scenes. Panginoon, palakasin mo po ang bawat isa sa amin. And let faith rise again. Let courage rise again. Let hope rise again, because you have come into our story once again. So we believe, God, that the best is still yet to come because you are with us. Salamat, Panginoon. In the name of Jesus, lahat po ay magsabi ng amen. Salamat sa panonood, OC Fam. Kung na-bless ka sa video na to, please share it to others. Let's encourage them and let's share the good news to them. And also, kindly please like and subscribe para mas marami pang maabot at matulungan at mabigyan ng pag-asa ng simpleng platform na binigay sa atin ng Panginoon. Together, let's spread love and give hope, encourage one another. God bless you.